atrasan sa mga pinapatupad na dagdag singil sa Ninoy Aquino International Airport. Pero bukod sa mas mahal na parking at airport fees, dado ring magpatupad ng multa para sa sasakyang mag-overstay na naghahatid at sumusundo ng pasahero. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kung ang bagong operator ng Ninoy Aquino International Airport ang tatanungin sa sunod-sunod na dagdag singil sa NAIA, wala na raw silang magagawa rito. Paliwanag ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC, nakasaad sa administrative order na mismong ang Manila International Airport Authority o MIAA ang nag-utos ng mga dagdag na singilin na ito. Ang bagong parking rate na 50 pesos sa unang 2 oras at 25 pesos sa succeeding hours, tapat na raw at hindi na mababago. Kasama rin dyan ang overnight parking na tumaas ng 300%. Handa naman daw silang pag-aralan ang pagbibigay ng mas mababang rate para sa government employees na nagtatrabaho sa airport. Intentional ang ginawa namin. Ang tawag doon, demarketing. Hindi yun para mag-profit Di ba? Ang gusto namin, walang gumamit ng overnight parking na yon, di ba? Para mas maraming makagamit for the passengers. Bukod sa mas mataas na parking rates, pinag-aaralan na rin ng New NAIA Infrastructure Corporation ang pagtatakda ng time limit sa mga nagbababa ng pasahero dito sa terminal. Kapag lumampas sa itinakdang oras, maaaring mapagmulta ang nagmamaneho ng sasakyan. Ang layunin lang dito ay maiwasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko, papasok at palabas ng mga terminal. Apektado rin ng airlines. Hindi na rin daw maibababa ng bagong operator ang landing at take-off fees, parking ng eroplano at iba pang bayarin ng mga airline na nag-ooperate sa NAIA. Ini-release ng government, approved by the President. So, no choice kami but to comply. Kasi remember, 82% of the revenues will have to go to the government. Paano kami makakapagbigay ng discount? Baka magalit naman sila. Nagbabala na ang ilang airlines na posibleng maipasa sa mga pasahero ang mas mataas na singil sa kanila ng NAIA. Sabi ng AirAsia, pinag-aaralan nila ang magiging epekto ng mas mataas na bayarin sa kanilang operasyon. Ganyan din ang pananaw ng Cebu Pacific. I think fares will have to be adjusted to account for these costs. But I think we have to take a wait and see muna. Sagot naman ng NNIC, hindi raw dapat maging dahilan ang mas mataas na aviation fees sa pagtaas ng pasahe. Kung tutuusin nga raw, mas mababa pa rin ang singil sa NAIA kumpara sa ibang paliparan sa rehiyon. Ang sinisiguro ng bagong operator ng NAIA, nakalatag na ang mga pagbabagong gagawin nila sa airport. Kabilang ang pagsasaayos ng mga CR, pagpapaganda ng immigration at security screening areas, at paglalagay ng food hall. Bilang paghahanda naman sa undas, nagdagdag na ang NNIC ng mga upuan sa loob ng terminal. Pinabilis ang libreng wifi connection at sinigurong gumagana ang mga aircon sa lahat ng oras. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.